sa bawat isa. Good morning po. Good morning po. And di po ba yung bless kung saan ba? So, kanina mo naman po yung lalo sa may chorus. Ay, pero hindi nga, yung sabi sa chorus, lahat ng papuri sa'yo lamang. Tapos meron time, ang buhay ko ay sa'yo. And, kumbaga po din niyo po, nakakaan sa tema natin, missionary. Diba? It's more on serving, more on doing for the Lord, Great Commission. And masarap awitin, pero ang bigat ng sinasabi ng mensahe. Na, Panginoon, lahat ng sa akin ay para sa'yo. Honestly po, matagal-tagal din nung muli po mga tayo dito. And sabi ko, binibigyan po ako ng slot nila pastor. Sabi ko, gusto ko muna. And maraming mga bagay na gumugulo po sa isipan. And ito naman sabi ko, parang bigat. Tapos mamaya po, talagang ang galing din ng Panginoon po talaga. Yung mamaya mo yung mensahe mo i-share ko is may bagay po siyang relate po talaga. And may gusto lang pong basahin sa inyo. Sabi sa John 16, chapter 16 verse 22. Ito po yung NIV po sa akin. Life may not have been turned out the way you plan, but you still have the power to be happy. Right where you are, God is the source of all joy. And when God gives you something, nothing in the world can take it away. Amen. Enjoy. And bigla akong naalala, ang kaligayahan ko po, katuwa mo pong magsalita, madaldal po ako eh. And to enjoy ko, magbahagi sa dalabayan. And minsan gusto ko rin ang kaaway mo eh, no? May mga bagay siyang dadating sa atin. Pero, yung salita po ng Panginoon, kasi kanta din po yun eh, na hindi pwedeng tanggalin at hindi dapat mawala yun. Kaya, isa pong kagalakan po na makatayo po muli sa inyong harapan. And hayaan niyo po na maging pagpapala po sa atin yung maibabahagi yung mensahe. And may papakita po akong salita sa inyo bago po tayo magtuloy-tuloy. Sabi ko nga po, talaga nakakaano si Lord, parang siya, ang galing niya. So, pwede pa kaya naman yung word natin, yan. C-O-M-F-O-R-T. Ano pong basa dyan? Comfort. Kung tatalagin ko po kayo, sino pa naman ang ayaw ng comfort? Ayaw niyo po ba ng comfort? Ayaw. Ayaw niyo po ba ng maka-experience ng kaginhawaan? Lahat po tayo nagnanasa po niyan. Wala pong magsasabi na, so ayaw po niyan. Sa iba na lang. Diba? Lahat po tayo gugustuhin po natin na maka-experience ng ganyan. And kung titignan po natin, bigyan ko lang po ng definition po. Dahil po yung dictionary, yung comfort daw is a sense of satisfaction, the absence of pain or discomfort, a pleasant feeling of being relaxed. So, di ba yung gusto natin yung relax ka, walang iniisip, walang mabigat, di ba? Gusto natin yan. And di ko masasabing, huwag natin i-goal yun. Pero minsan, ang nakakalungkot lang po, maraming pagkakataon, o maraming tao, na gumagalaw na lang po base sa comfort. Ano ba yung ibig ko sabihin? Pipili lang kung saan madali, okay? Pipili kung saan safe, pipili kung saan walang risk. Para gumalaw at tawag nito, may gawin. Dito po sa church po natin, may mga boys po tayo. And pag may mga nakikitulog po dito, kakain kami. Tinatanong ko po lagi sa kanila, sinong gustong magluto? Sino marunong magluto? Diba? Eh, halos lahat lalaki po yan eh. So, basically,
iisip na lang ng mas madali po sa bili na lang. Bili na lang tayo. Ano ba yung gusto kong sabihin? Kahit sa mga ganong pagkakataon, iniisip natin yung madali. Yung hindi tayo mag-e-effort, mag-take effort. Diba? And, maging sa ano po, maging sa ministries, maging sa church. Diba? Minsan ganito rin yung yung kaisipan natin. Magseserve ako kung convenient sa akin. Kung madali para sa akin. Magmamahal ako sa gawain ng Panginoon kung ako muna yung magsisilbi. Diba? Yun yung nakikita natin. Pero dapat po natin makita na ang tunay o nagsasabing nagmamahal sa Panginoon kasi hindi po pinapatakbo lamang ng dahil komportable siya. Okay po? Hindi lamang po doon. Dapat po, bago siya ipinapatakbo ng kanyang pag-ibig sa Panginoon. Yun yung nagdadrive sa kanya. Yun yung dapat mag-drive sa atin. So, ang tanong po ngayon is this. And gusto ko pong itanong sa bawat isa po sa inyo. Sagutin niyo po sa isipan niyo. Ano po kung nagtutulak sa atin sa pag-iligod sa Panginoon? Bakit kayo gigising ng maaga? Dahil ba sinabi ni pastor, sinabi ni sister, ni kuya, ni ate, ganyan. Ano ba nagdadrive sa atin? Kaya ngayong umaga po, samahan niyo po, ang pag-aaralan po natin is this. Pwede, makipus ko. Yan. Compared by Christ's commission to the opportunity. Okay? So, samahan niyo po ako. Basahin po natin yung ating pong text. Sayo po tayo lahat. Karoon po tayo ng salitang pagbasa. Ano po? 2 Corinthians chapter 5. So, babasahin ko po yung 14. Then, tutugon po kayo sa verse 15. Okay po, nakita nyo na po ba? Nakita na po? Sige po, babasahin ko po yung 14, then tutugon po kayo sa 15. Ito po sabi, for the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. 15 po. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. 17 po. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us to the ministry of reconciliation. 19. That is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Sige, sabay-sabay sa verse 20. Therefore, we are ambassadors of Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Ang Panginoon po ang mga pabuyan sa kanyang mga salita. Manalangin po tayo saglit. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat minsan. Pagbuong Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kalayaan ng sandali na pinagkaloob mo po sa amin para isa pang pagbulayan, mahamon ng inyong mga salita. Malaya ka pong makapangusap sa aming Panginoon. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Gamitin niyo po ako sa inyong kakataas mo. Mahayag ka, madakila ka, ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, makakabuna po tayo. So, bigyan ko lang po ng konting background po yung binasa po natin. Okay po? So, yan po ay sinulat po ni Apostle Paul sa mga taga-church ng Corinth. Okay po? Siya pa din po nagsulat niyan. And yung book po na yan ay sinulat ni Paul, kung tignan niyo po ay 2 Corinthians siya. So, may part 2. May part 2 siyang, kumbaga, gustong isulat sa kanila. Kasi po, yung church na yan, una, may mga hinaharap pong
oppositions. Ibig sabihin, may mga pagtatalo-talo sila. Okay? Then, may struggle din spiritually. Pag sinabi mo natin spiritually yung church, kasi po yung church is obsessed with a outward appearance, human wisdom, and personal success. Okay po, ulitin ko po ha. Yung church was obsessed sa panglabas na success, human wisdom. Okay? Yung mahalaga sa kanila yung ano yung nakikita. Okay? So yun yung ano. And then, may mga nagdududa sa apostolic authority ni Apostle Paul. When we say nagdududa, pinaniniwalaan nila yung message ni Paul. Pero, nagdududa sila kasi yung buhay niya, kasi punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng struggle. Okay? Pinaniniwalaan nila yung message, pero yung lifestyle, o yung buhay ni Pablo, parang mahirap ang paniniwalaan. Kasi nga, yung mga Kristiyano doon is obsessed sa personal success. At sa yung mga nakikita lang. So, ganun po Kaya po, doon sa chapter 5 ng 2 Corinthians, binigyan ng diin ni Pablo. Pinakita niya sa kanila na, ano ba yung nagdadrive sa inyo? Ano ba yung nagtutulak sa atin para gawin natin yung mga bagay-bagay? Okay? Yung kaligtasan, yung pag-ibig ng Panginoon. Yun yung pinakang binibigay niya. So ngayon po, tingnan natin, ano ba yung pinapakita sa atin dyan? So tingnan po natin. Ano yung sinasabi sa atin? Adoy, paano ngayon unang natin? So, ano yung sinasabi po sa atin nung mga binasa po natin? Una, the force that compels us is Christ's love. Pag sinabi pong compels, medyo negatibo po yung term na ginagamit po kasi yung word na controls. Yun po yung ginamit, yung sa ibang salin po, control eh. Pag narinig po natin kasi yung word na control, parang kinokontrol ba ako? Wala na akong sariling, wala na ba akong sariling desisyon na gagawin? Yun ba yun? Yun ba yung sinasabi dyan? Yun ba yung gustong ipahiwatig dyan? May mas malalim pa pong ibig sabihin pag sinabing controls. Tatlong bagay po. Okay po? Para mas maunawa natin. Una, a constraining love. Pag sinabing constraining love, hinahawakan, kinokontrol, hindi ka pinababayaang manatili sa dati. Yun pala yung ibig sabihin doon. Ibig sabihin doon, yung love na ginagamit ng Panginoon doon is hindi para sa ikakapahamak natin. Okay? Tinutulak ka niya para sa ikakabuti. Kaya sabi ni Pablo, yun yung nagtutulak sa akin para gumawa sa Panginoon. Maglingkod sa Panginoon. Kasi tinutulak ako ng Panginoon na hindi na bumalik sa dati kong ginagawa. Kung titignan po natin yung sarili natin, ano ba tayo dati kung di pa tayo nakakilala sa Panginoon? Dahil sa pag-ibig na mayroon ng Panginoon, dapat yun yung nagmo-motivate sa atin na huwag na bumalik. At yun yung sinasabi ni Pablo. Okay? Pangalawa doon is the sacrificial love. Kaya sabi niyan, one died for all, it's a personal substitutionary. Yung pag-ibig na ginawa ng Panginoon is matutubasan natin na may pagsasakripisyo. Hindi niya inisip na Diyos siya para sa atin. Kaya sabi ni Pablo, dapat yun yung nagtulak sa inyo. Na may umibig sa atin na hindi niya pinansin na tinignan na Diyos siya. Bagos yun yung nagtulak sa Kanya para mamatay, tubusin tayo. Kasi sabi ni Pablo, dapat yun yung nagtutulak sa inyo. By the way, ang ibig sabihin din pala ng word na compel is what drives you. Yung nagdadrive sa iyo. Hindi lang yung control. Kasi pag narinig natin yung word na control, medyo negative eh. So, yun yung binabang ano. Diba nga to, a transforming love. Pag sinabing transforming love, hindi ka na dapat nabubuhay sa dating tayo. O hindi na dapat tayo nabubuhay sa dating tayo. So may papakita pa akong picture dyan. Ay, hindi mo yun. Mamaya na. Sorry. So, pag sinabi mo natin transform nyo, ibig sabihin,
may transformation na nangyari na sa atin. Meron na po ba? Meron na. Nagkaroon na po tayo ng tinatawag na pagbabago. Nung ginawa po natin tanggapin ng Panginoon, nagkaroon na ng pagbabago po sa atin. Tinubos na tayo pinatawag na po tayo. Kaya sabi niya, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dapat di na tayo bumalik pa sa dating tayo. At di na natin gagawin yun. So yun dapat yung nag-drive sa atin. Yung pag-ibig ng Panginoon na pinipigil na tayo, magkasala ulit. Na yung pag-ibig ng Panginoon na inisip natin na tinubos na tayo. At yung transforming love na binigay ng Panginoon sa atin. Diba? Kung papansinin niyo po, pag sinabi pong hindi mapipigilan, dapat sila po nito naka-experience na sa inyo na at lakad kayo sa isang rumaragasang ilog. Yung sobrang lakas, sobrang baha. Kailan ba yun? Last year yata yung sobrang lakas po ng baha po yan. Tumaas. Tapos bigla pong nag-drain. Yung bulusok ng tubig, papunta sa drainage student. Ang bilis. Hindi po mapigilan. Yung to the point, ihahatak ka. Dapat po sa atin, hindi po tayo napipigilan at hindi dapat magpapigil. At dapat, kung hindi tayo mapipigilan at napipigilan, iyan po yung nagmumotivate sa atin. Yung katulog yan. Yung pag-ibig na ginawa ng Panginoon. Yun po yung dapat. Okay po? And hindi dapat tayo papadali o papataboy, papasway sa iba. Okay po? Yun yung mag-motivate po sa atin. So, tingnan natin po yung pangalawa. So, hindi lamang po yun. Pangalawa po, the fresh identity we carry. Meron tayo sariwa, bago. Ano po ba yun? New creation. Pag sinabi po yung creation, hindi po, tawag doon, dinevelop lang, o nagkaroon improvements. Hindi po yun Magkaiba po yung transformation na tinutukoy dyan, at yung improvements. Pag sabi kasi ng improvement, may konting binago lang. May konti lang po bang binago sa atin? Dapat lahat. Kaya nga yung sabihin transformation, may changes. Lahat binago. Hindi lang maliit. Ang sabi pa nga po dito is a radical foundational change na nagkaroon po tayo nung tayo tumanggap sa Panginoon. So dahil po tayo ay kumilala, tumanggap na po sa Panginoon, nakakilala na tayo, sa isang buhay natin, sinabi natin Panginoon, tinanggap kita, that we consider as a new creation na. At dalawang bagay po. Ano po yung pinapakita po na ito? Meron tayo na new perspective. Hindi na ayon sa laman yung ating tinitignan. Hindi na nakabase sa gusto nito. Gusto ng flesh ko. Gusto ng mata ko. Gusto ng pang-personal lang. May bago na tayong tinitignan. Okay? Kasi bakit tayo po ay binago na, baguhan na Kaya po yung mga taga-Corinthian dito, ang hirap nilang maano kasi bakit? Idea nila is human success. Doon sila nakatingin na kailangan maganda yung outward appearance, maganda yung status mo, standard mo sa society. Hindi ko po sinasabi huwag kayo magandad ng gano'n. Pero wag yun yung maging perspektibo natin na pag hindi tayo nakaganon, wala nang buhay. Hindi po yun. Kaya ginigit ni Pablo, dahil kayo tumanggap na sa Panginoon, dahil tayo nakakilala na sa Panginoon, sinasabi niya sa atin, na magkaroon tayo ng bagong perspective na ganito. Dapat ganito na tayo, hindi na tayo nabubuhay sa ganyan. Hindi na ganun yung kaisipan natin. Hindi lang perspective, tayo din ay new person. Okay po? Pag sinabing new person, nagkaroon tayo ng improvement. We are being transformed. Ano ba ng word? Bakit nakuha ko sa yung picture dyan? Ito. Yan.
Ang tawag po dyan ay, ano ba? Caterpillar tsaka butterfly. Yung butterfly. Diba? So, butterfly po. So, kung papansinin niyo po, yung butterfly, hindi lang po siya babalik magiging caterpillar. Never! Hindi na pwede. Nakakita po ba kayo ng butterfly na naging caterpillar? Wala po, di ba? Laging ang ano po niyan, ang cycle niyan, is magiging ano mo, caterpillar, tapos butterfly. Okay? Yun yung ano niyan eh. Hindi tayo makakakita ng butterfly na naging caterpillar. So ano ba sinasabi niya? Ang tawag po dyan is nagkaroon ng metamorphosis. Sabi nagkaroon ng changes. So tayo din po, nung tayo po kumisala sa Panginoon, we are being expected na hindi na tayo babalik sa dating tayo. Bago na po tayo eh. Binago na tayo. So kung papansinin po natin at magandang tanong, ano ba yung perspektibo ko ngayon? Ano ba yung tinitignan ko ngayon? Ano ba yung tinatayuan ko ngayon bilang mananampalataya? Ano ba yung saan ba ako nakatayo? Nakagaya ba tayo ng Corinthian Church na mas tinitignan nila yung kanilang estado sa buhay na dapat ganun? Dapat may success ka. Dapat maganda yung katayuan mo sa buhay. Again po, sinasabi po natin, hindi masama yung ganun. Pero hindi yun yung batayan ng pagiging Kristiyano natin. Sabihin natin, pag naging ganun ako, siya na ako maglilingkod sa Panginoon. Hindi po yun. Or sabihin natin na, i-bless mo na ako ni Lord, ipakita niya muna sa akin. Hindi po yun. Kasi sabi ni Pablo sa verse 14 pala, dapat ang nag-drive sa atin, ang mag-control sa atin, ay yung ginawa ng Panginoon. Yun po dapat. Wala nang iba, hindi yung kailangan mo nang maganda yung status ko or i-bless mo na ako. Sa bagay nagiging ganun po ba yung prayer natin? Lord, magpapagamit ako, gawin mo muna ito. Diba? Hindi po ganun. Sabi dapat, ang mag-drive sa atin, ang nagko-control sa atin, ay alin, yung pag-ibig na maginawa ng Panginoon sa atin. Na-experience natin. Or ito, tanong marahil ba? Ay, hindi pa natin na-experience. Kaya hindi din natin alam. Diba? Or hindi, ayaw natin tayuan. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Corinthians, by the way, yung salvation po sa kanila, okay po yun. Pinaniniwalaan po nila yun, walang question sa kanila yun. Yung pamumuhay na, ito ba bigat sa kanila? Ang ganun din po ba natin? At binabase natin yung paglilingkod at paglilingkod daw kasi, kailangan gawin mo na ng Panginoon. Dapat di po ganun. Dapat di po ganun. Pangatlo po, the function we embrace, yan. Yung binasa po natin sa the ministry of reconciliation. God gave us the ministry of reconciliation. Pag sinabi pong reconciliation, nagkaroon ng pagkakasundo o pinagkasundo. Meron na tayong gawain at dapat nating yakapin yun. Nalin po, na maunawaan natin na ang tao ay dapat makipagkasundo at makipag-ugnayan muli sa Diyos. Bakit po? Bakit? Kasi po ang tao po ay nahiwalay sa Diyos. Dahil po sa tinatawag na, kasalanan. Naging makasalanan po tayo. At dahil doon, ang tao po ay hiwalay at nahiwalay sa Diyos. At kailangan po natin yakapin yun na ako ay magpapagamit at gagamitin at maaaring gamitin ng Panginoon para umabot at abutin yung mga taong hindi pa nakakakilala, nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kasi pag hindi, alin po, mananatili silang hiwalay. Kaya kailangan po natin mayakap yun. Okay po? So, tatlong bagay po dun. Una, it is a divine assignment. Pag sinabi mong assignment, yan mga estudyante. Ano bang assignment? Anong assignment?
Ang assignment gagawin pasahan na. Amen? Ang assignment po ay isang task na pinapagawa na required gawin kasi pag hindi ginawa, ano po mangyayari? Sa estudyante. Ano po? Ano po? Babagsak. Kaya pala may mga nag-ano nung mga na isang araw. Di ba? So, kailangan natin to kasi ito isang bagay na, ano po, bakit gamitin yung required eh? Parang pangit required ba? Ako! Diba? Kasi bakit? Isang bagay po na, assignment po natin yung bilang mananampalataya. The idea kasi minsan, nakakala ng mga mananampalataya, ay kaya pastor lang yan eh. O kaya sa mga Christian worker lang. O kaya sa mga ano na matatagal sa church yan. Hindi po. From the moment na ikaw po ay nakakilala sa Panginoon, you are being tasked or asked na sinabi ng Panginoon, gawin mo to. At bilang po yan assignment po ipinagkatiwala. Diba? Ipinagubilin. Diba? Pag ang isang bagay po ay ipinagkatiwala, ang sarap po yun, Pag may ipinagkatiwala sa inyo, para wow, katiwa-tiwala pala ako. Na ipinagkatiwala sa akin to. And isang bagay po na ipinagkatiwala ng Panginoon po sa atin ay ito. Diba? Na alam ko, na mayakap natin yung kaisipan na kailangan kong magpagamit at magamit ng Panginoon para umabot at abutin yung mga tao hindi nakakakilala sa paligid ko. Kasi bakit? It's a divine assignment. Pinagkatiwala po. Ito pa sabi, it's not a optional thing. O balik tayo sa mga estudyante mo. Bilang estudyante, sasabihin mo ba sa teacher mo, kaya ako po mag-assignment. Wala, di ba? Di mo masabi, ayoko po gumawa ng assignment, ng homework. Ayoko. Hindi. Ibibigay mo at ibibigay. Ganun din sa atin. And by the way, bago po umalis ang Panginoon, ano po sabi? Go, be therefore. Diba? Ang mga binaptize ng isang linggo, yun yung text nila. So, it's a thing na pinapagawa po at dapat gawin. Sabi ko sa kanila, meron yung word, yung G-O. Ano yung G-O dun? It's a action word. Pag sinabing action word, it's a active. Hindi siya passive. Okay, kailangan ginagalaw, gumagalaw, at gagawin. Lalo po, magturo, mag-disciple, mag-baptize. And we're so thankful kasi last week, meron pa tayong mga binaptize po. Pero hindi lang po yun doon. Dapat tuloy. Tuloy po ba dapat? Tuloy! Amen. Diba? And, kanina po, honestly, medyo parang tanungkot po ako ng konti. And kayo po makakapansin, tingnan niyo po ang paligid po natin. Tingnan niyo yung mga upuan po natin. Last year ko di po nag-aamal. Mga last year, sabihin natin, lahat po yan, sagad hanggang dulo. Hindi ko po siya sabing, may mga bagay na ano po. Pansinin niyo lamang po. Pansinin niyo po. Na wala tayong ginagawa. Marahil, pwede ko sabihin natin na kulang pa. Kasi bakit na niyo, kasi na niyo. Diba? Eh, isang bagay po yun dapat na lagi natin ginagawa. Sabi nga ng mga naging mensahe po natin mga nakaraan, kung narinig at maalala niyo po, pag konti lang po ang sasagwan, ano po mangyayari sa isang bangkang konti lang sumasagwan? Under naman po. Hindi naman agad, hindi po under pastor. Under naman, pero mabagal. Diba? Pero po pag marami namang sumasagwan, pero taliwas. Pagpaling-paling. Ikot-ikot lang po yun. Pero maganda po yung sabay-sabay at marami. Ano po mangyayari? Mabilis.
Di ba? And, isang bagay po yun, dapat sa atin, IBC Manila, na magiging na po natin na ibinigay ng Panginoon sa atin. Assignment sa atin. Basta wala po akong ano eh. Wala po akong kakilala. Posible. Wala po akong ano eh. Gusto ano eh. Family mo. Parents mo. Sa mga young people na nandito. Sa mga magulang po nandito. Anak niyo po. Asawa niyo. Kapitbahay niyo. Diba? Si Aling Nena na natitinda. Diba? Ano? Kapitbahay. Diba? Ano pa? Yung mga bagay din sa pagkapaligiran. Ako po, isang bagay, ayaw kong sounds like parang mayabang. Isang bagay po na, medyo na ano po ako eh, medyo na, yung last 2 Sundays siguro message ko. Medyo nag-distract po sa akin eh. Kasi po, meron po tayong, we are so privileged po na nakakapag-ministry po sa tulis. Ay isang bagay po na napansin ko po doon, ang bilis nilang mag-shift. Kasi nabilis po, 2 months. Nagpapalit na po agad ng tao. Papalit po ng tao eh, yung mga official nagpapalit. Kasi may mga nagre-retiro po. Tapos sabi ko, ano ko, tapos to the point po, umaalis na, hindi na po nagpapaalam. Maging sa station nila. Ibig sabihin, bigla-bigla na lang po umaalis. So, bigla ko po na, anong pinakang ano ko, Lord? Nag-word na naman gusto ko kung dapat na ano ko ito, na natanggap. Ganyan yung pinakang ano ko po yun. And, ang bait ng Panginoon, kasi before umalis yung isa, nailip natin sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. And sakit sa fulfilling na moment na yun. Na somehow, di ko man siya makita na ngayon, pero yung bagay na nakakakilala siya sa Panginoon, di ba sakit? Isa kasi inisip po natin na, paano pag ano di tinanggap? O paano pag kinwestiyon ako? O paano pag gantong nangyari? Tanggalin po natin yung gano'n. Ang sabi na naman, gawin mo eh. Gawin natin yung bagay na ito. Okay po? Then, di lang siya divine assignment. Is a royal representation. Ng alin? Ganda nung binasa ko sa last verse. We are ambassadors for Christ. Ambassador po kayo. Ibig sabihin po ng ambassador, you represent sino? Sino po nire-represent natin? Si Kristo. Hindi na yung tayo. Hindi tayo. Kaya sabi nga yung ano eh, ipag-boast daw natin. Malaki natin. Kasi we should take pride on it. Kasi hindi na ako yung pinapakita ko dapat eh. Ay, hindi na dapat si Kristo yung nakikita sa akin. Or baka din naman, kaya naaalinlangan tayo kasi tayo pa din yung nakikita. Remember po, we are ambassadors of Christ. We represent the Lord. Diba? Isang bagay na maganda po yun. Na yung meron ng Diyos, yung pribileyo na binigay sa atin para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi yung binigay ko ng Panginoon sa atin. Diba? So yun po yun. We are a royal representation. Pangatlo po, a urgent appeal. Be reconciled to God. Kung titignan niyo po, meron pong, pag sinabi pong urgent, kailangan na kailangan. Kaya kung sinusumamo, hinihimok ni Pablo, yung mga taga-Corinto, na maging kabahagi tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sa panahon pa po nila yun na isulat po. Pero tingnan niyo po, try to
to see, to look at it po. Sa panahon natin po ngayon, ano po meron ngayon? Napapansin niyo po, kabi-kabi ng kaguluhan, may gera-gera, tumataas ang gasolina, may mga bagay na nangyayari, calamities, at gutom. Di ba? Hindi pa po ba yung isang bagay para magmadali na din tayo ibahagi sa detalye? Oo, tunay, sabi nga nila, malapit na dumating ng Panginoon. Pero isang bagay din po na pinapakita sa atin na tayo po ay magkumahog na din para magbahagi ng salita ng Panginoon. At sige sa mga mahal natin sa buhay po na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na ako ay magmamadaling bahagi. Kaya take the moment po, pag may namig po kayong tao, sa taxi man yan, sa angkas man yan, anything, mas nagkaroon po kayo ng pagkakataon, you take it as na ito na yung huli yung pagkikita. Kasi may mga pagkakataon, baka hindi nyo na sila makita. Baka sabihin mo, sayang, hindi ko na-share. Huwag na po tayo umabot sa ganun. Huwag na tayo umabot sa pagkakataon na sana lang. Ngayon na po. Pagmadali tayo. Kaya kinupumahog ni Pablo sa kanila na, yakapin nyo to. Kunin nyo to, kaisipan na to. Na yung mensahe ng Panginoon na nais niya ipagkasundo tayo muli. Diba? Yung kaligtasan ng Panginoon. So balik po tayo sa tanong natin kanina. Ano po ang nagdadrive sa atin para yung bagay na pinapagawa ng Panginoon ay magawa natin? Ano po ba? Ano po ba yung dapat? Ano ba yung dapat? Sabi natin, huwag na natin isipin kung muna yung ano, sa atin muna. Huwag mo muna natin isipin yung kailangan ganito muna kasi pastor eh. Kaya kasi ganito muna dapat Lord. Kailangan may gawin ka muna. May ginawa na po ang Panginoon. Binigay niya na po yung pinakabagay na matinding dapat niyang ibigay, yung kaligtasan. Hindi pa po masapat yun na mag-drive sa atin para gawin natin na maging kabahagi tayo sa bagay na pinapagawa. Hindi basta kailangan gawin niya muna sa akin to eh. At tayo yung Corinthian Church. Diba? And po yung sa gandong ano po to. Pwede paki-post mo ha. Yan. Compelled by Christ's love, we will not stay where we are. We will go where He sends us and proclaim that saves. Dahil yung pag-ibig ng Panginoon na na-experience ng bawat isa po sa atin, yun yung magdadrive dapat sa atin. To do what? To go, not to stay kung nasa na po tayo. Kung saan tayo isesend, higit sa lahat, ma-proclaim yung message ng kaligtasan. Ano po yung magkokontrol sa atin? Pag-ibig ng Panginoon. Ano po yung pag-ibig niya? Yung kaligtasan na natanggap po natin. Yung kaligtasan na meron po tayo. Yung dapat po. Pastor, hindi po dapat yun. Kaya sabi ni Pablo, ito dapat. Ito ang magkokontrol. Ito ang mag-drive sa inyo. Pastor, kailangan gawin mo na nila dyan. Hindi. Ito mo. Ito. And ang gusto ko i-raise sa tanong, kaya may mga tanong-tanong siguro tayo, hindi natin tunay na na-experience at naunawaan yung pag-ibig ng Panginoon. Kung hindi nyo pa tunay na na-experience, kasi hindi nang ginawa niya eh. Ang bigat nun. Kaya tayo bilang naka-experience ng love na yun, we are expected
na gawin kung yung pinapagawa niya. At tayo po ay ano po, hindi lang dapat maging idea, gawin po natin. Kung saan tayo dadalhin, kung saan tayo papaputungin para maipahayag lamang po natin kaligtasan ng bahay. Kaya po tayo lahat,